Ang drama ay nagsimula kay Shin sa kanyang unang araw sa paaralan at hinahanap nito ang kanyang silid-aralan at nalaman natin na ito na ang kanyang huling taon sa high school. At hindi sinasadya nakabangga nito ang isang estudyante na si Gish at nang mahulog ito sinalo siya ng lalaki ngunit ang kanyang telepono ay nahulog sa lupa. At nang sinubukan ni Shin na magpasalamat sa kanya umalis ito bago pa siya magkapagsalita ng kahit na ano. At sa panahon ng seremonya ang school administration ay pinakilala si Gish sa mga mag-aaral at inihayag na nakamit niya ang pinakamataas na score ng IQ na may 200% na ginawa siyang huwarang estudyante. Pinakilala ni Gish ang kanyang sarili sa lahat at pinalakpakan siya ng lahat. Pinakita rin na karamihan sa mga babae kabilang na si Shin ay may gusto sa kanya ngunit alam nito na makita siya ng madalas ay mahirap dahil ang mga estudyante na may special grade ay may sariling gusali. Nalaman din natin na si Gish na siyang pinakamatalinong estudyante sa paaralan ay interesado din sa pagkamalikhain at pinakamahusay sa paglutas ng mahihirap na problema sa matematika sa harap ng lahat ng estudyante. At nang maglaon si Shin at ang iba pang babae ay nakatanggap ng mensahe na si Gish ay nasa kafe at dadaan ito sa kanilang gusali. Ang lahat ng babae ay nagmadali na makita siya at sumunod sa kanya hanggang sa pumasok ito sa kanilang gusali. At sa isa sa mga seminar ni Gish tinukoy nito ang tungkol sa childhood cancer at pinakita na si Shin at ang iba pang babae ay dumalo. At sa kaparehong oras isang larawan ni Gish kasama ang isang babae na si Shaho na nasa kanyang klase ay lumitaw at naniniwala ang mga babae na mayroon silang relasyon. Si Shin ay tila nadismaya nang makita ito at ginugol ang natitirang araw na nakatitig sa kanyang larawan. Sinabi ng kanyang mga kaibigan sa kanya na tigilan nito ang kanyang pantasya at sa mga puntong ito ang isang kaklase na si Ajan ay lumapit kay Shin at binigyan siya ng bulaklak at ipinagtapat na gusto siya nito at nais na makipagrelasyon sa kanya ngunit tumanggi si Shin at sinabing mahal nito si Gish. Ang kanyang mga kaibigan ay nagpasya na tulungan siya sa pamamagitan ng paggawa ng distraction sa silid-aralan upang mapuntahan ni Shin si Gish sa panahon ng kanilang break. Nagtungo ito sa gusali kung nasaan ang matatalinong estudyante at nang makita nito si Gish binigyan niya ito ng regalo at pinagtapat ang kanyang pagmamahal at umaasang tatanggapin nito ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman tumanggi si Gish at sinabi na imposible ito dahil hindi nito gusto ang mga babaeng hindi matalino at pagkatapos ay lumayo ito. Nakaramdam si Shin ng hiya at nagpasalamat sa Diyos na walang nakakita sa kanya gayunpaman ang security ng camera ay nakita ang lahat at ikinalat ang video sa mga mag-aaral. At sa lalong madaling panahon ang mga estudyante ay nagtipon kay Shin at kumuha ng kanyang larawan. At nang makabalik ito sa bahay nalaman nito na ang video ay ibinahagi sa social media kung saan tinuya siya ng lahat. At sa kaparehong oras nakita nito ang kanyang ama na paalis ng bahay at sinabi sa kanya na tumakbo ngunit hindi maintindihan kung bakit. Pagkatapos ay napansin nito ang maraming daga na nagmumula sa loob ng bahay at bigla itong bumagsak. Dumating ang press sa lugar at kinapanayam si Shin at ang ama nito at nagtatanong kung ano nangyari. Iniulat ng media na sila ay pamilyang walang tirahan at ang balita tungkol sa kanila ay kumalat ng mabilis. Ang mga kaklase ni Shin kabilang si Ajan at mga kaibigan nito ay nagsimula ng fundraising upang matulungan siya habang sinubukan ni Shin na magtago ngunit nakita siya at dinala sa lugar kung saan kinokolekta ang pera. Gayunpaman tumanggi ito na tumulong sa mga ito habang dumating si Gish sa eksena at nagsimulang tinuya siya at sinabi na ang kanyang ama ay mali dahil sa pagbili nito ng mumurahing bahay. Nagalit si Shin at pinagtanggol ang kanyang ama at sinabi na nagsumikap ito upang makabili ng bahay at para din makapag-aral ito sa magandang paaralan. Tiniyak nito na ang grado ay hindi ang sukatan ng isang tao at hinamon si Gish sa harap ng lahat at diniklara na sa paparating nilang exam siya ay magiging top student. At nang bumalik si Shin sa kanyang ama tinipon nito ang kanyang mga gamit mula sa pagkaguho at sinabi ng kanyang ama sa kaibigan nito na si Ali kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay inalok sila nito ng matitirahan sa kanyang tahanan hanggang sa bumuti ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ay dumating ang assistant ni Ali upang sunduin sila mula sa isang sasakyan. At nang makarating sila sa bahay ni Ali malugod silang tinanggap nito at pati na rin ang kanyang asawa ay binati si Shin. Pinakilala nila si Shin sa kanilang anak na si Yasha at dinala ni Amy si Shin upang ipakita sa kanya ang silid na tutuluyan nito. At sa panahon ng kanilang pag-uusap nalaman ni Shin na ang nakakatandang anak ni Amy ay nasa kapareho niyang paaralan. Malugod na sinabi ni Amy na ang kanyang anak ay kilala sa buong paaralan at idinagdag na nais magkaroon ng anak na babae na katulad ni Shin. Nagbiro din ito na maaari din siyang maging asawa ng kanyang anak na lalaki sa hinaharap at pinagtapat ni Shin kay Amy na may gusto itong lalaki sa kanilang paaralan kahit patinanggihan nito ang kanyang pag-ibig. At bago ito matulog sinubukan ni Shin na sunugin ang litrato ni Gish ngunit hindi rin niya ito magawa.
At kahit saan ito tumingin nakikita nito ang kanyang larawan nang biglang lumitaw si Gish sa kanyang harapan at labis itong nagulat. At doon napagtanto nito na si Gish ay anak ni Ali at Amy at hiniling nito sa kanya na itapon nito ang lahat ng kanyang larawan ngunit tumanggi ang dalaga at sinabi na huwag itong lumapit sa mga gamit niya. Tumugon si Gish na tama siya kahit pa nakatira na sila ngayon sa iisang bahay at tuluyang umalis. At sa sumunod na umaga habang paalis si Gish ng bahay ang kanyang ina ay hiniling na huminto siya at inimungkahi na isakay nito si Shin at nang sumama si Shin sa kanya siya ay labis na masaya ngunit sa kalagitnaan ng daan huminto si Gish at sinabi sa kanya na huwag nitong ipagsasabi kahit kaninuman na nakatira sila sa iisang bahay at palaging lumayo sa kanya. Iniwan nito ang dalaga sa lugar at nagpatuloy ng mag-isa at habang nasa paaralan si Amy ay nagpadala ng video message at pinapakita si Gish na naglalaro na nagpatawa kay Shin. Pinadala niya ito kay Gish at humiling ito ng isang pribadong pagpupulong kasama siya. At lahat ng babae ay napansin ito at dahil nagulat sinabi ni Shin na sinabi nito na huwag siyang lalapit sa kanya at ngayon si Gish na ang humihiling na makita siya. Pinakita ni Gish sa kanya ang video at hiniling sa kanya na burahin ito sa kanyang telepono at nakita ni Shin ang pagkakataon at nakipagkaasunduan sa kanya. Kailangan ni Gish na tulungan siya sa kanyang pag-aaral upang maging isa siya sa mga top student o kung hindi ibabahagi nito ang video sa buong paaralan at pumayag si Gish sa kanyang gusto na labis nitong ikinatuwa. Nagsimulang turuan ni Gish si Shin sa matematika at pinapakita na labis itong nahihirapan ngunit matapos na ulitin ang aralin nagsimula nitong maintindihan ang lahat. At habang nasa paaralan ginugol nito ang buong araw na nag-aaral at halos hindi na nito napapansin ang nasa paligid niya. Sinundan siya ni Agent sa paligid at prinoprotektahan siya sa anumang bagay na paparating. At sa isang punto iniligtas din siya ni Agent sa nahulog na palayok at samantala pinagmasdan ni Gish si Shin habang nag-aaral ito at tinuruan niya ito sa isang partikular na mahirap na problema sa math at sinabi sa kanya na lalabas ito sa kanilang exam. Nag-aral si Shin ng masigasig at nagsanay hanggang sa masagot nito ang problema ng tama at napansin nito na si Gish ay nakatulog dahil sa pagod kaya naman tumabi ito sa kanya at nangako na gagalingan ito para sa kanya. At kalaunan nakatulog din ito sa tabi niya at pumasok ang ina ni Gish at kumuha ng litrato nilang dalawa. At sa araw ng pagsusulit nagawa ni Shin na makumpleto ang lahat ng mga tanong at nang lumabas ang resulta mabilis nitong tinignan ang kanyang pangalan sa mga top students ngunit hindi niya ito nakita. Ang mga babae sa paligid niya ay nagsimulang tuyain siya sa paghamon nito sa iba pang estudyante. At sa mga sandaling yon ang administrasyon ay dumating kasama si Gish na sinabi na nawawala ang pangalan sa listahan at matapos na suriin ulit ang resulta inanunsyo nito na si Shin ay kasama sa mga top students. Isinulat ni Gish ang pangalan ni Shin sa board sa harap ng mga estudyante na ikinagalit ng mga babae na may gusto sa kanya. At sa kabilang banda ang mga kaibigan ni Shin ay labis ang tuwa sa kanyang tagumpay at sinabi ni Shin na sa wakas ang pangalan niya ay nasa tabi na ni Gish at binati siya ng binata. Nagdiwang ito kasama ang kanyang mga kaibigan at tumalon sa labis na tuwa. Ang eksena ay lumipat sa 87 annual sports competition ng paaralan at si Agent ay nakipaglaban kay Gish sa isang karera at umaasang manalo upang piliin siya ni Shin. Gayunpaman natalo si Agent at si Gish ang nanalo sa karera at pinakita ang ina ni Gish na nakatayo kasama ang mga babae na may gusto sa kanyang anak at pagkatapos ay nagpa siya ito na ipadala ang litrato ng kanyang anak at ni Shin nang magkasama sa lahat ng babaeng nasa lugar at isiniwalat sa lahat na nakatira sila sa iisang bahay. At pagkatapos nito nagsimulang tuyain ni Gish si Agent dahil nanalo siya at isang laban ang nagsimula sa pagitan nila. Namagitan si Shin at sinabi kay Gish si Agent ay mabait at hindi ito nang iinsulto ng tao katulad ng ginagawa niya. At dinagdag nito na hindi nito gusto ang kanyang pagiging mayabang at sa mga sandaling yon ang isa sa mga kaibigan ni Gish ay naglagay ng video sa screen kung saan sinabi ni Shin na mahal siya nito. Ngunit tumanggi si Gish sa kanya at tumawa ito at ang lahat ng estudyante ay nagsimulang tuyain si Shin. At bilang tugon pinadala ni Shin ang video sa lahat ng estudyante na sumasayaw ito at ang lahat ay nagsimulang tumawa kay Agent at pagkatapos ang dalawang grupo ay nagsimulang maglaban. Dinala ni Gish si Shin sa isang lugar at nagtanong sa kanya kung bakit niya ito ginawa. Tumugon ito na palagi siya nitong tinatrato nang hindi maganda sa harap ng kanyang mga kaibigan kaya umaasa itong makakalimutan niya ang nararamdaman niya para sa kanya. Idinagdag nito na kapag natapos nito ang pag-aaral makakatagpo ito ng isang gwapong lalaki at magsisimula ng relasyon sa kanya. Lumapit si Gish at sinabi sa kanya na hindi niya ito makakalimutan pagkatapos ay tuluyang lumayo. At nang bumalik si Shin sa bahay umupo ito kasama si Amy at sinabi ni Amy sa kanya na masaya ito na si Shin ay may nararamdaman sa kanyang anak at sinabi na si Gish ay nagbago simula nang tumira siya sa kanilang bahay. Pinaliwanag nito na si Gish ay hindi maayos makitungo sa kanyang ama dahil ang kanyang ama ay palaging abala sa trabaho.
Sinabi rin ni Amy na inaakala ng lahat na mamanahin ni Gish ang kumpanya ng kanyang ama, ngunit ang nais lamang nito ay mamuhay ang kanyang anak ng masaya at naniniwala ito na makikita niya ito kay Shin. Labis itong ikinatuwa ni Shin at tiniyak nito kay Amy na huwag mag-alala dahil palagi itong nasa tabi ni Gish. At sa sumunod na araw si Gish ay mayroong importanteng pagsusulit na maghahanda sa kanyang kakayahan na makapag-aral sa ibang bansa. At si Shin ay naghanda ng isang lucky charm at inilagay ito sa kanyang bag at hiniling sa kanya na magtagumpay. Gayunpaman nang dumating ito sa pagsusulit na dulas ito sa hagdan at nahuli. At habang sinusubukan nitong magsulat ang kanyang panulat ay nasira at pakiramdam nito na tila may masamang nangyari sa kanya at naalala kung ano ang inilagay ni Shin sa kanyang bag at naisip nito na ang lucky charm ang may dahilan at nagmadali sa banyo. At pagkatapos nagtungo ito para kumain at pinakita na si Shin ay palihim na pinagmamasdan siya. At nang makita nito na ayos lang siya nagpasya ito na umuwi, ngunit sa kasamaang palad ay naaksidente ito. Nakita ito ni Gish mula sa malayo at tumakbo sa kanya at nakita ito na walang malay. Dinala niya ito sa ospital at nang magising ito nakita nito ang kanyang sarili sa bahay at natatakot na hindi nakapag-exam si Gish dahil sa kanya. At sa mga puntong yun nakaupo si Gish kasama ang kanyang mga magulang at sinabi na ayaw nitong mag-exam ngunit hindi dahil kay Shin at sa halip ayaw nitong manahin ang kumpanya. Ang kanyang ama ay nagalit at pati na rin ang kanyang ina habang pinaliwanag ni Gish na magagawa nito ang lahat ng nais nila ngunit sila lamang ang magiging masaya at hindi siya. At hiniling nito sa kanila na hayaan siyang gawin ang kanyang gusto at huwag siyang pilitin sa anumang bagay habang humiling ito ng tawad sa lahat at tuluyang umalis. Narinig ni Shin ang lahat at nagpunta upang humiling ng tawad sa ama nito sa nangyari at pagkatapos ay umalis upang hanapin si Gish. At nang makita niya ito sinubukan niya itong aliwin at sinabi na siya ay naiiba sa lahat at karapat-dapat na gawin kung ano ang gusto niya. At pinayuhan niya ito na sundan ng kanyang hilig at sinigurado sa kanya na palagi siya nitong susuportahan. Nagpasya si Gish na bumukod sa kanyang pamilya at maging responsable para sa kanyang sarili at pinakita ang kanyang ama na nagagalit at tumanggi na magpaalam habang umalis si Gish. Nagtungo si Gish sa Donan University of Technology at nalaman ni Shin na nagtatrabaho ito sa isang pasilidad ng pag-aalaga ng hayop. Nagtungo ito upang tignan ang ginagawa niya at nagdala ng isang bulate at sinabi nito sa kanya na suriin ito at nagtanong kung magiging ayos ba ito kapag kumain ito at nakatulog ng maayos. Sinabi nito na ayos lamang siya at sinabihan nito na umalis upang maipagpatuloy nito ang kanyang pagtatrabaho. At sa gabing yun nagdala ito ng pagkain sa kanya, gayunpaman sinundan niya ito upang malaman kung saan ito nakatira at sa mga oras na yun nakita nito ang babae mula sa kanyang klase na si Shaho na naghihintay sa labas. Pareho silang pumasok sa bahay ng magkasama at si Shin ay nakatayo sa labas at nakaramdam ng galit. Napansin nito na pinatay ang ilaw at inakala na sila ay natutulog at napagtanto na magkasama sila sa iisang bahay. At sa sumunod na araw hiniling nito kay Ajan na tulungan siyang bantayan si Gish at Shaho habang magkasama silang dalawa. Nakita ito ni Gish at nagtanong kay Shin kung ano ang ginagawa nito sa lugar. Tumugon nito na pinagdiriwang nila ang araw ng pag-ibig at nagsimulang kumuha si Shaho ng maraming larawan nila at lumitaw si Gish na tila nagagalit. At upang magalit si Shin kumuha ito ng litrato kasama si Shaho at nang maglaon nakipagkasunduan si Ajan sa isang driver upang tumakas kasama ang kasintahan nito ngunit sa kasamaang palad dumating si Shaho at nagmadali ang driver kasama si Shaho sa loob. At sa kabila ng paghiling si Ajan na bumalik ito hindi ito nakinig sa kanya habang dumating si Gish at isinama si Shin sa kanya at pareho silang sumakay sa isang bangka. Nagtanong si Gish kung bakit ito nagpunta sa lugar at sinabi ni Shin na nakita niya ito at si Shaho na magkasama sa isang bahay. Nagtanong ito kung ano ang ginagawa nila at sinabi ni Gish ang isang kwento tungkol sa batang lalaki na nagngangalang Nana na mayroong cancer. Pinaliwanag nito na ang kumpanya ng kanyang ama at kumpanya ng ama ni Shaho ay nagpasya na mag-donate ng pera sa ospital para sa mga batang may cancer kaya naman kasama nito si Shaho at naghihintay sa isang importanteng tawag para sa ospital. Sinabi nito na ng pangarap niya ay maging isang mahusay na doktor at hindi manahin ang kumpanya ng kanyang ama. Sinabi nito kay Shin na siya ang kauna-unahang tao na sinabihan niya nito at dahil natuwa tumayo si Shin ngunit nahulog ito sa ilog at tumalon si Gish upang iligtas siya. At nang makalabas sila nakita nila na ang huling sasakyan ay umalis kaya naman nagpasya sila na manatili sa isang hotel para sa gabi. At nang maglaon nagpalit sila ng damit at lumabas si Gish upang kumuha ng pagkain. Si Shin ay nakaramdam ng takot kaya kumuha ito ng payong at lumabas upang hanapin siya gayunpaman naramdaman nito na tila may sumusunod sa kanya at sa kanyang takot na bitawan nito ang payong at nagsimulang tumakbo.
Pagkatapos ay nakita nito si Gish na nagtatanong kung bakit siya lumabas at sinabi nito sa kanya na nakaramdam ito ng takot kaya binigay nito sa kanya ang kanyang jacket. Bumalik sila sa hotel at habang natutulog si Gish sinabi ni Shin na ang babaeng mapapangasawa nito ay napakaswerte sa hinaharap. Pagkatapos ay hiniling nito sa babaeng yon na mahalin niya ito ng higit pa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili. At nang makatulog si Shin lumalabas na narinig ni Gish ang kanyang mga sinabi at sinabi sa kanyang sarili hindi ito hahanap ng iba ng higit pa sa pagmamahal niya. At sa sumunod na umaga nang magising sila tumawag ang ina ni Gish at sinabi sa kanya na ang ama nito ay nasa ospital at may malubhang sakit. Si Gish at Shin ay nagtungo sa ospital at pinaalam sa kanila ng ama ni Shin na ang ama ni Gish ay dumaranas ng sakit sa puso sa matagal ng panahon na lumalala dahil sa kanyang trabaho. Pinaalam ng doktor sa kanila na kailangan nito ng operasyon sa puso at sinabi na ipapaalam kung kailan ito gaganapin. Ang assistant nito ay pinaalam kay Gish na ang kumpanya ang humaharap sa problema ng pananalapi at ang founder ng mga kumpanya ay nais ng pagpupulong. Nagpa siya si Gish na pumunta sa kumpanya at sinabi sa kanyang ina na alagaan ang kanyang ama at pagkatapos ay umalis ito. Sinundan siya ni Shin at nakita si Gish na nakatayo kasama si Shaho na nagdala ng mga doktor na dalubhasa sa sakit sa puso upang suriin ang kanyang ama. Pagkatapos ay nagtungo si Gish sa kumpanya at sinubukan na lutasin ang problema sa kumpanya kasama ang mga founder at samantala ang kanyang ama ay sumailalim sa operasyon at ang kanyang kalagayan ay hindi pa tiyak. At sa panahon na ito naalala ni Gish ang mga sandali kasama ang kanyang ama at tila nababagabag. Nagsimula nitong suriin ang mga assets ng kumpanya at mga transaksyon upang makahanap ng solusyon sa problema nito. At dahil napagod na katulog ito at dumating si Shin upang alagaan siya at sa sumunod na umaga nang nagising ito napagtanto nito na siya ay late at kinuha nito ang kanyang bag at umalis habang iniwan si Shin. At sa gabing yun naghintay si Shin sa labas ng kumpanya hawak ang isang payong at nang lumabas ito at makita siya lumapit ito at sinabi ni Shin na nag-aalala ito at nagdala ito ng payong para protektahan ito ang kanyang sarili sa ulan. Sinabi ni Gish na huwag siyang tulungan nito sa kahit na ano at sinabi na wala itong oras para sa kanya dahil abala ito sa trabaho at sa kanyang ama. Nakiusap din ito sa kanya na lumayo na sa kanya at nang maglaon pinakita si Shin na nakaupo sa labas at lumapit ang kanyang ama at sinabi na dapat mamuhay na itong mag-isa at iwanan ang bahay at inisip ang nararamdaman ng mga taong may-ari nito. Pinayuhan siya nito na kontrolin ang kanyang emosyon dahil alam ng kanyang ama ang gagawin nito. Pumayag si Shin sa payo ng kanyang ama at kinuha ang kanyang mga payo at ilang araw ang lumipas bumuti ang kalagayan ni Ali at ang kanyang buong pamilya ay nasa kanyang tabi at inaalagaan siya. Sinabi nito kay Gish kung ano ang relasyon nila ni Shaho at pinaliwanag nito na kung papakasalan nito si Shaho magbibigay ito ng malaking investment sa kumpanya na makakatulong sa problema nito sa pananalapi. Sinabi ng kanyang ama na kung gusto nito magpakasal ay dapat pakasalan nito ang babaeng mahal niya. At doon dumating si Shin sa lugar at sinabi na dadalawin nito ang kanyang tiyuhin na si Ali pagkatapos ay pinaalam ni Gish sa kanya na magpro-propose ito kay Shaho. Binati siya ni Shin kahit pa nasasaktan ito at sinabi na akala niya ay matutupad ang kanyang pangarap ngunit ito ay naabandona. At pagkatapos ay nagpaalam ito at tumakbo ng may labis na sakit at umiiyak. Pagkatapos ay nagsimula nitong kunin ang kanyang mga gamit at umalis sa bahay at pinaalam kay Amy at Ali ang kanyang desisyon. At pagkatapos pinakita na nagtatrabaho ito bilang nurse sa isang ospital kung saan nakita nito si Gish at Shaho sa Facebook. Nalaman nito na si Gish ay magbibigay ng lecture sa kanilang dating paaralan at nag-alangan nito na pumunta ngunit kalaunan ay nagpa siya ito na dumalo at nagtanong sa mga estudyante upang makinig sa kanyang lecture. At nang dumating ito sa lugar nakita nito si Gish at narinig na sinabi nitong ang mga chismis na narinig mo ay tungkol lamang sa iyo at nais kong malaman kung mahal mo pa ba ako. At nang magpakita kaalam ko na ang sagot at pinagtapat nito na mahal din siya nito at labis siyang namiss at sinabi rin nito na namuhay ito sa mga nakaraan ng may alaala niya dahil siya lamang ang tao na nagpasaya sa kanyang puso. Pagkatapos ay hiniling ni Gish na magpakasal sila at si Shin ay hindi makapaniwala na ang kanyang pangarap ay matutupad. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.